Araling Panlipunan 2, Unang Markahan, Ikawalong Linggo. Wastong gawain at pagkilos sa tahanan at paaralan sa panahon ng kalamidad. Nakararanas ng iba't ibang kalamidad gaya ng lindol, baha, sunog, bagyo, at pagsabog ng bulkan ang isang komunidad. Malaki ang nagiging epekto nito sa tao, hayop, anyong tubig, at anyong lupa. May tanong ako sa inyo, mga bata. Ano-ano ang mga dapat gawin o wastong kilos sa panahon ng kalamidad? Alam niyo ba, mga bata? Halina, ating pag-aralan ang mga ito. Mga dapat gawin sa inyong tahanan. Una, suriin kung may kailangan ayusin o kumpunihin sa bubong o anumang parte ng bahay at mga linya ng kuryente na dapat ayusin. Bakit nga ba kailangan ninyong kumpunihin ang bubong ng inyong bahay? Magaling! Para hindi ito basta-basta matatangay ng malakas na hangin tuwing may bagyo. Ano pa? Magaling! Para hindi pumasok ang tubig sa loob ng inyong bahay. Bakit naman kailangan ninyong ayusin ang linya ng mga kuryente? Tama! Dahil ito ay maaaring magdulot ng sunog. Alam niyo ba kung ano ito, mga bata? Magaling! Ito ay tinatawag na emergency kit. Tandaan, dapat laging maghanda ng emergency kit na may lamang gamot, flashlight, damit, kandila, tubig, at ready-to-eat na pagkain na maaaring dalhin sa paglikas. Kung kailangan niyong pumunta sa evacuation center, maaari niyong bitbitin ang inyong emergency kit. Manood ng balita sa telebisyon o makinig sa radyo tungkol sa paparating na kalamidad. Bakit kailangan niyo itong gawin? Magaling! Para alam ninyo kung ano ang nararapat ninyong gawin tuwing may kalamidad. Maaring putulin ang mga sanga ng puno na malapit sa bahay o poste ng kuryente. Bakit kailangan nyo itong gawin? Tama, dahil kapag malakas ang hangin, maaaring matumba ang mga puno at sumabit ang mga sanga nito sa poste. Ito ay delikado sa atin dahil maaaring makuryente ang mga tao. O di naman kaya ay magkaroon ng power interruption sa ating komunidad. Linisin ang mga kanal at estero sa bahay at komunidad.
bakit kailangan nyo itong gawin? Tama! Dahil ang mga basura na nasa inyong kanal o estero ang dahilan ng pagkakaroon ng baha sa inyong komunidad. Maging laging handa o alerto sa anumang kalamidad. Tandaan, dapat lagi kayong handa para alam ninyo kung ano ang inyong gagawin upang masigurado ang inyong kaligtasan. Ano-ano naman ang mga dapat ninyong gawin sa inyong paaralan? Una, makiisa sa mga drill na itinuturo sa paaralan. Ikaw ba? Nakikiisa ka ba sa mga drill na isinasagawa sa inyong paaralan? Magaling! Dapat sumali sa mga ito upang matiyak ninyo ang inyong kaligtasan sa oras ng kalamidad. Itapon ang mga basura sa wastong lalagyan. Bakit dapat nyo itong gawin? Tama, upang hindi ito magbara sa mga estero o kanal. Makinig sa anunsyo ng guro tungkol sa paparating na kalamidad. Dapat lagi kayong nakikinig sa mga paalala ng inyong guro upang matiyak ang inyong kaligtasan. Sunod, makiisa sa mga programang may kaugnayan sa paghahanda sa panahon ng kalamidad. Tandaan ninyo, iba na ang may alam. Alamin ang mga emergency hotline numbers na maaaring tawagan sa oras ng kalamidad. Dapat alam nyo ang mga ito. Sabihin nyo kina nanay at tatay, dapat nakasave ang mga emergency hotline numbers sa kanilang cellphone. Sumunod sa babala at panawagan ng School Disaster Risk Reduction Management or SDRRM. Ano nga ba ito? Ito ay organisasyon sa inyong paaralan na nangangasiwa o tumitiyak sa inyong kaligtasan sa oras ng kalamidad. Gawain 1. Tignan ang nasa larawan. Lagyan ng check ang kahon kung ito ay wastong gawain o pagkilos sa panahon ng kalamidad. At X naman kung hindi. Unang bilang, check o X. Ikalawang bilang, paglalaro sa labas, check o X. Ikatlong bilang, paghahanda ng emergency kit, check o X. Para sa ika-4 na bilang, pagpipiknik sa labas, check o X. At panghuli, paglilinis ng mga kanal o estero. Ito ba ay check o X? Gawain 2. Kulayan ng pula ang payong kung tama ang pangungusap.
at dilaw kung mali. Unang bilang. Upang maiwasan ang hindi mabuting epekto at bunga ng mga kalamidad, tayo ay dapat maging handa sa lahat ng oras. Pula kung tama, dilaw kung mali. Ikalawang bilang, pumasok si Ana sa paaralan kahit malakas na ang ulan at hangin sa labas. Tama ba ito? Kulayan ng pula. At dilaw naman kung mali. Ikatlong bilang, tumakbong palabas ng bahay si Lito habang lumilindol. Tama ba ito? Kulayan ng pula ang payong. Kung mali naman, kulayan ng dilaw. Ikaapat na bilang, maaaring malaman ang impormasyon ukol sa sama ng panahon sa radyo, telebisyon o internet. Pula kung tama, dilaw kung mali. Ikalimang bilang, maniwala sa lahat ng mga anunsyo sa internet. Pula kung tama, dilaw kung mali. Ngayon ay magkakaroon tayo ng gawain. Nais kong kunin ninyo ang inyong lapis at papel. Nais kong itambal ninyo ang mga wastong gawain o pagkilos sa panahon ng kalamidad. Number 1. Manood ng balita. 2. Sumali sa drill. 3. Ihanda ang emergency kit. 4. Siguraduhing maayos ang linya ng kuryente. 5. Linisin ang mga kanal. Itatambal niyo ito sa hanay B. Ang mga pagpipilian ay A. Ano kayang ginagawa sa larawan? B. C. D. At letter E. Bibigyan ko kayo ng oras para piliin ang inyong sagot. Gawain 4. Bilang isang mag-aaral, isulat sa petal web ang mga maaari mong maitulong upang maiwasan o mabawasan ang pagbaha sa inyong komunidad. Narito ang petal web. Isulat sa mga petals ang maaari ninyong maitulong upang mabawasan o maiwasan ang pagbaha sa inyong komunidad. Para sa ating ikalawang gawain, nais kong isulat ninyo ang tama kung wasto ang pahayag at mali naman kung ito ay hindi tama. Number 1. Tama o mali? Upang maiwasan ang hindi mabuting epekto at bunga ng mga kalamidad, tayo ay dapat maging handa sa lahat ng oras. Uulitin ko, upang maiwasan ang hindi mabuting epekto at bunga ng mga kalamidad, tayo ay dapat maging handa
sa lahat ng oras. Tama o mali? Number 2. Pumasok si Ana sa paaralan kahit malakas na ang ulan at hangin sa labas. Pumasok si Ana sa paaralan kahit malakas na ang ulan at hangin sa labas. Tama o mali? Number 3. Tumakbong palabas ng bahay si Lito habang lumilindol. Tumakbong palabas ng bahay si Lito habang lumilindol. Tama o mali? Number 4. Maaring malaman ang impormasyon ukol sa sama ng panahon sa radyo, telebisyon o internet. Maaring malaman ang impormasyon ukol sa sama ng panahon sa radyo, telebisyon o internet. Number 5. Pare-pareho ang mga gawain ng mga tao sa panahon ng kalamidad. Pare-pareho ang mga gawain ng mga tao sa panahon ng kalamidad. Tama o mali?